Hi, good day! Welcome to our vlog. New episode ulit tayo ngayon. So, natigil tayo sa pag-vlog dahil marami tayong inasikaso. Naglipat kami ng bahay, etc. etc. So, ang dami kasing nilipat kasi nga nandito na kami sa mas malaking bahay. So, nag-renovate pa kami ganyan. So, yun nga. Ang vlog natin for today's is about doon sa continuous natin sa last video natin na mga dahilan kung bakit tineterminate tayo ng mga amo natin. Ngayon is, ang vlog naman natin is, bakit nga ba natin tineterminate ang kontrata natin sa amo natin or bakit tayo nag-break contract. So, sa mga makakapanood nito guys is, base lamang to sa mga nakausap ko na, sa mga kakilala ko, sa mga nakapagkwento din sa akin ng mga experience nila. So, hindi naman lahat is eto yung mararanasan mo, pero meron at meron pa rin kasi yung mga amo na mga ganun ang ugali. So, eto yung listahan ko, ang dami. Ang dami, baka may part to tayo nito kasi madami yung lista natin. So, ang number 1 natin guys is masungit ang amo. So, yung sinusungitan ka ng amo mo, ganon, yung every time na lang na may mga ginagawa ka is masungit siya, or kaya minsan kasi siguro na-stress na din siya, or kaya yung feel niya na ayaw niya sa'yo, yung ganun, basta yung masungit talaga siya na yung hindi mo may paliwanag kung bakit siya nagsusungit sa'yo, ganun. So, kailangan ni kabayan na mag-break na lang kasi nga baka kung saan pa mapunta yung galit niya or pagsusungit niya. So, pangalawa guys is walang sapat na pagkain. So, yung walang sapat na pagkain naman is mapaparaanan naman. Kasi yung mga amo kasi natin guys is iba-iba din ang ugali nila. Yung iba kasi talaga is madamot sa pagkain. So, kung ganun na yung magiging amo nyo, kung kaya pa naman ninyong tiisin or gawan ng paraan, is mas makakaganda din na gawaan mo na lang ng paraan kung pagkain lang din naman yung problema. Pero kung hindi naman na talaga kaya na as in na yung halos wala ka nang makain, nagugutom ka na, kailangan mo na talaga siyang i-break. Pero kung kaya pa namang tiisin is magtiis lang kasi pwede naman tayong bumili pag mag-day off tayo, ganon. So, pangatlo guys is walang pahinga or kulang sa tulog. Ito naman guys is yung mga 11 PM na yung pahinga nila, 12. Minsan nga may alauna. Seryoso ako dyan. Kasi may mga kakilala din ako na 1. Kasi minsan kasi yung mga amo natin is nagpapahintay sila, or kaya minsan nakatulog ka na pero tinawagan ka ng amo mo na gumising ka lang ganitong oras kasi parating sila or darating sila kasi nasa labas sila, kailangan mo silang pagbuksan ng pintuan or ihanda yung pagkain nilang niluto mo, yung mga ganon. Kulang sa tulog kasi ginigising ka nila. So, kung ganito naman yung mangyayari is, siguro kung may time naman ng tanghali, kung pwede naman kayong magpahinga ng tanghali, itulog nyo na lang ng tanghali kaysa naman sa mag-upo-upo ka or kaya patay oras ka. Mas maganda kung matapos mo na lahat din yung mga gawain mo, tapos kung free time mo na or wala ka nang gagawin, kung alam mo nang nagawa mo na lahat, is pwede ka nang magpahinga, itulog mo kabayan. Kahit 3 minutes lang na idlip yan, maano na, mabuti na kung makaidlip ka kung talagang wala ka nang gagawin. Mga 30 minutes, ganon, 3 minutes. Ang dali naman ng 3 minutes. So, 30 minutes, ganon. Or kaya, nasabihin natin 15 minutes, okay na yan. Kung kaya pa naman na ano, pero kung puyat na araw-araw na yung mangyayari na ganon, kumbaga yung gabi-gabi na lang, lagi-lagi na lang, di wag mo na lang anuhin. Sabihin mo yung amo mo, kausapin mo na, ma'am, kailangan ko din magpahinga. Kung usap naman kayo ng maayos ng amo mo, kung mauunawaan niya, mabuti. Kung hindi, di mas magandang lumipat ka na lang din ng bago mong amo. So, yun.
Pang-apat guys is sobrang stricto niya. Yung pagka-stricto niya is halos lahat na lang ng ginagawa mo, pinupunan niya, or kaya yung minsan kasi 'di ba tayong mga Pinoy kasi pag nagsi-CR tayo is gumagamit tayo ng water, ganyan. Minsan kasi may stricto talaga na amo na ayaw nilang gumamit ka ng water sa loob ng CR. Gusto nila yung tissue lang, ganon. May amo na ganon. Or kaya meron naman yung amo na ayaw kanilang maglagay ng pagkain sa ref nila, ayaw nilang maglagay ka ng mga food mo dyan sa kusina. So, pag ganun ang mangyari, kung may kwarto naman kayo, may sarili kayong kwarto is, ilagay nyo na lang yung mga pagkain nyo kung hindi naman nasisira, or kaya wag na lang kayong kumuha ng mga pagkain na nasisira agad-agad. So, yun lang guys. Yung pagka-stricto niya minsan tungkol din sa paglilinis, yung konting halikabok lang is napupunan niya, yung mga ganun, stricto siya dahil sa mga anak niya, yung mga ayaw niyang gawin mo sa anak niya, or yung mga ayaw ipagawa ng mama niya sa mga anak niya. Yung example is yung parang kumain ng mga gusto ng bata pero ayaw ng bata tas binigyan mo, yung mga ganon, yung mapapagalitan ka kasi yun nga. So kailangan mo lang kasing sundin kung ano yung gusto ng amo mo. Yung pagka-stricto niya is kung hindi naman sobrang stricto, kung kaya pa naman, then tiisin na lang natin kung kakayanin lang. Wag na nating pilitin kung yung pagka-stricto niya is hindi na kaya ng ng lifestyle din ninyo, kasi minsan meron kasi yung mga tao din na stricto yung amo tapos minsan napapatulan na nila. Wag guys, wag nyo silang patulan kasi wala tayo sa Pilipinas. Bansa nila to. Minsan kasi yung mga ibang katulad ko din na nandito sa abroad is minsan kasi napapasagot na lang tayo kasi aminin nyo yan kasi minsan talaga napapasagot natin tayo kasi yung sobrang stricto niya is parang OA na, or parang sumusobra na, parang ganon. So yung panglima natin guys is pinagsaselosan ka na ng amo mong babae. Yung kumbaga kahit wala naman kayong something ng amo mong lalaki, pero yung alam mo yon, yung parang pakiramdam niya is parang may something kayo, or kaya yung kinakausap ka ng amo mong lalaki tapos nakikita ng babae, yung ganon, iwasan nyo. Ito kasi hindi ko naman sabihin na naranasan ko or nafi-feel ko, para nafi-feel ko lang, pero hindi naman niya sinabi na nagseselo siya or pero yun yung feel ko para sa akin kasi nangyari yun ngayon sa amo kong babae. Kasi may issue kasi na ganun nangyari, na parang yung lalaki niyaya niya akong sumabay sa kanilang kumain, which is hindi naman talaga ako sumasabay. Mas gusto kong kumain talaga ako dito sa kusina kasi hindi yung amo ko kasi dito sa Hong Kong is magkaiba talaga sila ng ugali at pagtrato sa akin sa Singapore at Hong Kong ko. Yung Singapore ko kasi is as in talaga guys, na tinuring akong pamilya, wala akong masabi dun, pamilyang pamilya talaga. Pero dito naman is tinuturing naman nila akong pamilya, pero yung tipo na hindi ako kasabay kumain, yung ganon, hindi guys. Dito kasi is humihiwalay ako ng pagkain ko kasi ayoko din kasi na may issue ganyan. Tapos yun, nakisabay ako kasi nga yung lalaking amo ko is nagyaya siya, ganun. Then na-feel ko lang na parang nung nangyari na yun, nakisabay ako, ganyan. Parang na-feel ko lang na may something na yung ng babae sa akin. Hindi naman niya ako pinapagalitan or pero yung alam nyo yung mararamdaman mo na may something. Yun, ganun. So, iwasan na lang natin na kausapin yung amo nating lalaki. Kung kakausapin ka ng among mo lalaki, di sagutin mo lang kung ano yung tinatanong or ano yung inuutos, gawin nyo lang. Pero yung pag-usap kayo tungkol sa mga bagay-bagay na mas maganda guys, payo ko na lang is mas maganda na mag-direct na lang kayo doon sa amo nyong
babae, wag na sa lalaki. So, pang-anim guys is kulang sa sahod. Yung na perfect mo naman yung attendance ng work mo, wala ka namang absent or something na pero kulang yung sahod mo, yung imbes na mabubuo mo yung sahod mo is nakulangan siya ng 100 or 200. Guys, malaking bagay na yun dito sa Hong Kong. Yung $100 is malaking bagay na yun. So, kailangan yung, kung ganun man ang mangyayari guys, sabihin nyo na agad sa amo nyo. Wag nyo nang antayin na tagal-tagal pa bago nyo sabihin. Tapos, pag lagi na kayong nakukulangan ng sahod, saka kayo magreklamo. Syempre, sasabihin niya yan na bakit hindi ka nagreklamo nun. Yun yung mga dahilan din. Yung selos nga, na sabi ko, minsan, pag sobra na din kasi yung selos, is nagbe-break talaga ng kontrata yung kababayan natin. Ganon din sa sahod. Pag lagi-lagi na, tapos lagi mong kinukumpronta yung amo mo pero di binibigay, talaga makakapag-break ka talaga ng kontrata mo. So, number 7 guys is ayaw bayaran ng amo mo yung holiday mo. Kasi dito sa Hong Kong is bayad po ang holiday dito. Pag pinasok mo yung holiday, ibig sabihin is double pay ka po. Double pay ka dito sa bansang Hong Kong. So, kailangan yung mga first timer na papunta dito sa Hong Kong, alam nyo kung kailan ang mga holiday. Double pay po yan. Pero meron po yung mga ibang amo na, example, holiday ngayon, tapos ipapaday off kanila kinabukasan or ipapaday off nila ng Sabado, tapos Linggo day off mo rin. Yung mga ganon, yung magkasunod, or kaya kung may trip yung mga amo mo papuntang abroad, papuntang ibang bansa, is sasabihin kanila na wag ka nang magtrabaho, kunin mo na lang yung araw ng day off mo, yung pagkawala namin, yung wala sila sa loob ng bahay, yung ganon. So, isulat nyo lahat. Isulat nyo kung nakuha nyo bang day off na or hindi pa. Kung hindi pa, sabihin nyo din sa amo nyo. Kasi, meron din kasi yung mga kababayan din natin na takot na silang magsabi. Yung ganon. Kailangan sabihin nyo guys. Kaya ito din yung isang dahilan. Kasi minsan din, may mga amo guys na ayaw magbayad ng holiday. Meron ding mga amo na ayaw bayaran yung pinasok mo, na imbes na magde-day off ka is pinapasok ka, sinabihan ka na wag ka nang mag-day off kasi kailangan kanila. So, kailangan isulat mo yan. Magreklamo ka, magsabi ka sa amo mo. Pero kung lagi-lagi na lang din is, meron din yung mga ibang kababayan na ito din yung isa sa mga dahilan na magbe-break sila ng contract nila. So, walo guys is yung binabastos ka ng amo mong lalaki. Kahit babae guys, meron yung babae din na nambabastos. So, ingat lang kayo. Pag ganun na yung amo nyo, wag nyo nang antayin na may mangyari pang iba. So, minsan ito din, isa din dito sa mga dahilan na pagbe-break ng contract or pag transfer ng mga kababayan natin. Tapos, especially guys, is yung sinasaktan kayo. Yung sinasaktan kayo is todo na yon, pwede kayong magsumbong sa pulis. On the spot na yon guys, na pwede na kayong umalis kasi mabigat na yung dahilan nyo. Sinasaktan na kayo, sinasabunutan or sinuntok or something na ganon. Meron din itong sinasaktan kayo guys is hindi na siya wala nang process yan, isumbong mo na agad sa pulis para makawala ka na agad sa amo mo, ganon. Tapos yung pang 10 guys is nadoble to. Ang pang 10 guys is pinapatrabaho ka sa ibang lugar or ibang bahay. Ito, experience ko to. Based on my experience to. Kasi, yung amo ko talaga guys is hindi talaga sila taga Hong Kong. May bahay lang sila dito kasi dito nag-aaral yung mga bata. Then,
ang lugar talaga nila is China. So nasubukan ko nang pabalik-balik din sa China every weekend kung kailan ako magde-day off. So yung iba is ginugusto na lang nila kasi may bayad, okay lang. Pero kung yung mga iba is hindi naman hindi naman na gusto or kaya, lalo na yung mga bahay doon is ang lalaki guys, ang lalawak, ang tataas. Gaya ng amo ko, hanggang 5th floor yung bahay ng amo ko. Tas ang lawak pa ng bahay, ang lawak ng garden. Ang dami talagang ano doon guys. So, pwede kayong magreklamo. Kung ayaw ng amo mo, so pwede kang mag-break ng kontrata mo. Pwede din kasing makasuhan yung amo mo kasi ayaw mo tas pinipilit ka nilang patrabahuin doon sa bahay na yon. Or kaya, example, may kaibigan sila tas wala ang katulong yung kaibigan niya, nagbakasyon sa Pinas or something na nag-day off, yung papapuntahin ka doon sa bahay ng kaibigan niya para lang maglinis, ganun. Pwede nyo kasi silang ireklamo kasi bawal po dito sa Hong Kong ang magtrabaho sa ibang lugar at bawal sa ibang bahay. Kung saan ang nakalagay sa kontrata nyo na lugar, doon lang kayo pwedeng maglinis, magtrabaho, magsilbi. Kung ilan lang yung nandoon sa kontrata mong tao, yun lang din ang sisilbihan mo. Kung may bisita sila, pwede mo silang pagsilbihan. Basta wag lang everyday. Tandaanan nyo yan ha. Wag kayong papayag guys kasi sila nga hindi sila pumapayag sa pahinga natin na minsan 1 oras lang nagrereklamo na yung mga yan. Ganyan kasi sila magtrato minsan sa mga katulong. Porket katulong ka na, ganun na yung ginagawa nila. So kailangan kung ano din yung karapatan nyo guys is ipaglaban nyo din. So pang 11 guys is hindi na maganda yung pakikitungo sa'yo ng mga amo mo. Kumbaga yung ginagawan ka na nila ng dahilan para lang magalit sila, yung kahit wala ka namang ginagawa, kahit ano man yung pinapakita mong maganda pero hindi pa rin okay sa kanila, yung ganon. Kailangan guys talagang maging matalino kayo. So yun lang muna. Sa part 2 na lang tayo. So magpa-part 2 tayo kasi meron pa ditong natira na mga sasabihin ko din. Importante din ito. So see you on part 2 guys.